Madalas po sa buhay nararamdaman po natin na parang walang nakikinig, 'no? At wala ng, nakikialam o hindi naman ibig sabihin nakikialam na walang, pasubaling nakikialam. Pero yung wala bang pakhi, 'no, sa bawat isa sa atin, 'no? Parang nagsasalita tayo sa hangin, na parang nag-iisa na lamang tayo. Yan po ba ang pakiramdam ninyo ngayon? Alam niyo po sa banal na kasulatan, iba ang sinasabi. Ito po ang sinasabi, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya ng tapat, tinutupad niya ang ninanais ng mga may takot sa Kanya. Dinirinig niya ang kanilang daing at inililigtas niya sila. Alam niyo po, pinapangako ng ating Panginoong Diyos na ang pagiging malapit, pakikinig at kaligtasan ay makakamit ng lahat po ng mga taong taos-pusong tumatawag sa Kanya. Dito po sa awit 145, ito po ay isang awit ng papuri ni Haring David. Isang patotoo kung sino ang Diyos batay sa mahabang personal na karanasan, 'no? Matapos ang mga taon ng labanan, panalangin, pagkabigo at tagumpay ay nagpatotoo si David na una, hindi malayo ang Diyos. Pangalawa, hindi tahimik ang Diyos. Ang pangatlo, hindi walang pakialam ang Diyos. Sa halip, ang Panginoon ay ano daw, malapit. Ang sabi po dito sa Steps to Christ, page 93, ang panalangin ay nagbubukas ng puso sa Diyos na parang isang kaibigan. Napakaganda po na binabanggit po dito na kung tayo ay nawawalan ng pag-asa o walang nakikinig sa atin, nandyan ang ating Panginoong Diyos, nakikinig sa bawat isa sa atin. Kaya napaka-importante, 'no, tayo po ay lumapit sa Kanya. Dahil ang ating Panginoon, He is very near to us. Now, tingnan po muna ulit natin yung ating pong teksto sa English, Psalm 145:18 to 19. Sabi po dito, "The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them." No, napakaganda po ng teksto natin. Ulitin po natin, no? Psalm 145:18 to 19. "The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them." Titingnan po natin yung apat na puntos po dito sa ating pong teksto na dito po sa Psalm 145. Meron pong apat at ating pong gagamitin yung acronym na NEAR. Yan. Ibig sabihin, malapit ang ating Panginoon. N-E-A-R. Letter N, unang puntos, near to those who call Him. No? Malapit ang ating Panginoon doon sa mga tumatawag sa Kanya. Letter E, earnest prayer brings God's attention. Kapag tayo daw po ay lubos sa ating pong mga puso, ang ating pong mga pananalangin, ay umaakit ito sa ating Panginoon or malapit ang ating Panginoon. Letter A, answers the desires of those who fear Him. Ang ating Panginoon sumasagot doon sa mga natatakot sa Kanya or merong respeto or pagmamahal sa Kanya. Letter R, response and save. Ang ating Panginoon ay sumasagot siya at siya po ay nagliligtas. No? So yan po yung apat na puntos na makikita po natin dito at pagbubulay-bulayan dito po sa ating pong text, no? Sa mula sa awit po ni David. Ang una pong puntos, letter N, near to those who call Him. Malapit ang ating Panginoon doon sa mga tumatawag sa Kanya. Ang sabi po doon sa text, "The Lord is nigh unto all them that call upon Him." Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Alam niyo po, yung pagiging malapit ng Diyos, ito po ay personal at bukas para po sa lahat. Hindi po niya pinipili kung sino yung kanyang lalapitan. Tayo ang pumipili sa Diyos kung lalapit tayo o hindi.
Hindi po siya namimili ng lahi o ng antas ng buhay o ito yung, katayuan ninyo 'no, lahat po ay maaaring tumawag sa kanya. Lumapit, ang ating Panginoong Diyos sa atin while we were yet sinners 'no. Ang puso ng ating Panginoong Diyos ay maaaring, malapitan sa pamamagitan po ng pananalangin. Kaya nga dapat tayo ay nananalangin upang tayo ay mapalapit sa ating Panginoong Diyos 'no. Sabi po sa James 4:8, "Draw nigh to God and He will draw nigh to you." 'No? Lumapit daw tayo sa ating Panginoong Diyos at siya po ay lalapit sa atin. Now, kung titingnan po natin ay parang ano, 'no, sige humakbang ka muna papalapit ang ating Panginoon, malayo siya, siya ay lalapit sa iyo. Parang gano'n ang lumalabas po dito sa ating pong text. Pero ito po ay parang ano, magnet na kapag ikaw ay humakbang papalapit sa ating Panginoon, ang ating Panginoon nandiyan na, lumalapit na rin, ay malapit na rin ang ating Panginoon sa atin. Kaya napakaimportante po, 'no? Kailangan willing po tayo na lumapit sa ating Panginoon. Parang ito ay ano, lalaking nanliligaw sa babae, 'no? Yung lalaki nandiyan, 'no, siya po ay malapit, gustong makipag-usap, pero kung pinapakita ng babae na ayaw niya, hindi naman pumilit yung lalaki na lumapit. Ang ating Panginoon, hindi rin tayo pipilitin. Tayo po ay lalapitan lang ng ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah 65:24, "Before they call, I will answer. Bago pa man sila tumawag, ako ay sasagot." Yan ang napakagandang pangako ng ating Panginoon, 'no, na ang ating Panginoon ay meron ng handa sa atin na mga sagot at mga pagpapala sa ating pong, mga hinihiling, 'no, at, tayo naman ay kailangan lumapit sa kanya. Sabi po sa Testimonies Volume 5 to page 200, "God is always near to hear the sincere prayer of a humble soul." 'No, ang ganda po, 'no. Yung mga taong nagpapakumbaba sa ating Panginoon ay sinasagot ng ating Panginoon, dinidinig niya ang mga panalangin ng taos-puso at nagpapakumbaba sa Kanya. Kaya naman hindi po natin kailangan na maging perpekto para po sa pananalangin, 'no. Kailangan lang po nating tumawag sa ating Panginoon. Alisin po natin yung isipan natin na hindi tayo sasagutin ng ating Panginoon dahil marami tayong kasalanan, 'no. Huwag po nating isipin 'yan. Huwag po nating isipin na tayo po ay mahina, huwag nating isipin na tayo po ay, walang nagawang maganda. Hindi po 'yan ang basehan kung lalapit or makikinig ang ating Panginoon. Tayo po ay lalapitan, papakinggan ng ating Panginoon kung tayo ay magpapakumbabang manalangin. Kaya ngayon, 'no, kung iniisip po natin na malayo ang ating Panginoon sa atin, uumpisahan po natin na manalangin na may pagpapakumbaba at ang ating Panginoon handang makinig sa atin. Ang pangalawang puntos po ay letter E, 'no, earnest prayer brings God's attention. Ang sabi po dun sa text, "To all that call upon Him in truth." Sa lahat ng tumatawag sa Kanya ng tapat. Now, ang tapat po ay nangangahulugan may katapatan, 'no. Meron pong, pagpapakumbaba, yung pagiging totoo. Hindi po yung parang, pina-flatter lang natin para makuha natin yung nais natin, 'no. Minsan ganyan lang nangyayari. May mga time na, gusto nating kunin ng mga bagay-bagay o, kumuha ng pabor, kaya sasabihin natin, "Uy, ang ganda mo naman." Fina-flatter po natin yung kausap natin. Pero hindi po ganyan ang nais ng ating Panginoon. Ang nais ng ating Panginoon, maging tapat po tayo, na meron pong pagpapakumbaba, yung pagiging totoo, 'no? Hindi yung mga magagarang salita para tayo pakinggan ng Diyos, kundi yung tapat na puso. Mas mahalaga po kasi sa ating Panginoong Diyos yung katotohanan kaysa yung magaling tayo sa ating pong pagsasalita.
At hindi rin naman maganda yung paulit-ulit tayo na nagsasalita. Dapat po yung nasa bukal sa puso. Alam nyo, hindi ito yung memorize natin na paulit-ulit na pananalangin na akala po natin kapag inuulit-ulit po natin yung pananalangin ay mapapakinggan tayo. Pero napaka-importante po yung totoo sa puso natin, galing sa bukal sa puso po natin, kahit hindi po magara yung pagsasalita natin. Minsan kasi iniisip natin dapat, tama yung grammar, dapat tama yung mabulaklak na mga pananalita. Hindi po 'yan ang kailangan ng ating Panginoon. Ang kailangan po ay bukal sa ating pong puso. Sabi po sa John 4:24, "They that worship Him must worship Him in spirit and in truth." No? Ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba na may espiritu at katotohanan. Kaya ito po ay napakagandang reminder po sa bawat isa sa atin, no? Na sa pagsamba natin sa ating Panginoon ay sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, ang banal na espiritu, ang pag sinabi pong espiritu po kasi, ito po yung naka-level, no, yung ating pong mga sarili doon sa isipan ng ating Panginoon, no? Hindi po yung kung ano-ano yung mga sinasabi po natin. Sabi po sa Psalm 51:17, "A broken and a contrite heart thou wilt not despise." No? Alam ng ating Panginoon na bagbag ang ating pong mga puso. Kapag tayo ay nagsisisi sa ating pong mga kasalanan, hindi po tayo hahamakin. Ang sinasabi po dito sa Steps to Christ ni Ellen White, page 44, "The prayer that comes from an honest heart reaches the throne of God." Ganda po, no? Ang panalangin mula sa tapat na puso ay umaabot sa trono ng Diyos. Huwag po nating sabihin o isipin na kailangan mo munang maging tapat, no? Ayus-ayusin mo muna yung buhay mo. Eto ay may ginawa kang hindi maganda, dapat iayon mo muna yan. Hindi po gano'n, no? Ang ibig sabihing tapat ay sinasabi po natin kung ano yung nasa puso natin, inaamin natin sa Panginoon na tayo po ay nagkasala, inaamin po natin na meron tayong nagawa. Yung ba, we come to God just as we are. Kung ano tayo, lalapit tayo sa ating Panginoon. At ibubuhos natin sa ating Panginoon yung mga hinaing po natin, yung mga nakaraan po natin, yung mga nagawa po nating mga pagkakasala. Alam niyo po, hindi kailangan na linisin natin yung sarili natin bago tayo lumapit sa ating Panginoon. Dahil wala po tayong paraan na linisin natin yung sarili natin sa pagkakasala. Only God can cleanse us from all unrighteousness, no? Kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon, lilinisin niyo po tayo sa ating po mga pagkakasala. Kaya come as we are. Kung ano kayo, kung ano yung nararamdaman niyo, kung ano yung background niyo, you just come to God and be honest in prayer. At tayo po ay papakinggan ng ating Panginoon. Huwag po na tayong magpanggap, no, sa pananalangin. Dahil lumapit tayo sa Kanya, igalang po natin ang ating Panginoong Diyos dahil siya po ay tapat sa Kanyang mga pangako kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. Yung pangatlong puntos po, no, letter A, answers the desires of those who fear Him. Ang binabanggit po doon sa text, He will fulfill the desire of them that fear Him. Tinutupad ng ating Panginoong Diyos ang nagnanais na lumapit sa Kanya na may takot, no? Na may pagpapakumbaba. Ang pagkatakot sa Diyos po ay hindi nangunguhulugan na talagang we're trembling in fear na parang nanood tayo ng horror. Hindi po 'yun, no? Ang kahulugan po nito, meron tayong paggalang, meron tayong pagtitiwala, at tayo po ay willing na sumunod sa ating Panginoon. Inaayon po kasi ng Diyos ang ating po mga nais sa Kanya pong kalooban. At saka ito po ay tinutubad ng ating Panginoon ang ating pong mga kahilingan. Hindi po niya binibigay ang mga makakasama sa atin, kundi ang tunay, no, na makapagpapala sa bawat isa.
Sabi po dito sa Psalm 37:4, "Delight thyself also in the Lord." No? Magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nais ng inyong puso. No, kaya nga kailangan po no tayo po ay lumapit at magpakasaya tayo sa ating Panginoon dahil sa pamamagitan po niyan ay ating pong matatanggap ang nais po natin. Sabi po sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God." Hanapin daw po muna natin ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. No? Kung tutuloy-tuloy po natin, and all these things will be added unto you. Ang lahat ng mga bagay na ito ay maidadagdag sa inyo. Hindi po tinutupad ng Diyos ang bawat hiling. Ngunit tinutulungan po niya ang bawat tunay na pangangailangan. Kaya nga, napaka-importante po, no? Na iayon po natin yung ating pong isipan, iayon natin ang mga puso natin sa ating Panginoon, at lahat, no? Lahat, sinasabi po dito, and all these things will be added unto you. Ibig sabihin, nakaayon ang ating pong mga isipan, puso natin sa ating Panginoon. Hayaan po natin na hubugin tayo ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng nais niya para sa bawat isa sa atin. Kapag ang puso po natin ay nakaayon sa Kanya, no? Kasunod ang Kanyang mga pagpapala sa bawat isa. At ang pinakahuli po sa ating pong acronym ay yung letter R, response to our cry and saves us. No, ang ating Panginoon ay sumasagot, tumutugon sa ating pong mga daing at tayo po ay dililigtas. Sabi po dun sa text, He also will hear their cry and will save them. No? Dinirinig niya ang kanilang mga daing at inililigtas niya sila. Hindi po lamang panalangin ang dinirinig ng Diyos, kundi pati yung luha no na nararamdaman natin, yung daing ng ating pong mga puso. Alam niyo po, ang tugon ng Diyos, hindi po ito yung parang walang pansin. No? Minsan ganyan na nangyayari. No pansin. No? Huyu. Wala pong ganyan. Kundi ang nais ng ating Panginoon, yung kaligtasan po natin. Inililigtas niya po tayo ngayon sa spiritual at sa ganap at sa ating pong ganap na pagkalugmok sa pagkakasala. Tayo po ay inaahon ng ating Panginoon at binabalik tayo sa Diyos Ama. Yan po talaga ang nais ng ating Panginoon. Nagkaroon po tayo ng gap between God and man dahil sa pagkakasala. Ang nagdugtong nung gap na yon, nagkabit nung gap ay ang ating Panginoong Diyos. No? Sabi po sa Psalm 34:17, "The righteous cry and the Lord heareth." Ganda po, no? Ang mga matuwid ay dumadaing at dinidinig sila ng Diyos. Now, yung word na matuwid po dito ay hindi ibig sabihin walang kasalanan. No? Ang matuwid po dito, ibig sabihin ay nakaayon yung kanilang puso sa ating Panginoon. Merong koneksyon sa ating Panginoon. And that is very easy sa bawat isa sa atin na magawa. Bakit? Ang ating Panginoon mismo ang lumalapit sa atin. Ang dapat lang gawin natin ay to reach out. No? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Yun po pala no? Kailangan lang po nating aminin, no? Buksan ang puso natin at humingi ng tawad sa ating Panginoon at tayo'y papatawarin. Ibig sabihin, kapag pinatawad na tayo ng ating Panginoon at ang puso po natin ay puno ng banal na Espiritu, that is the time we are called righteous because Christ is living in us. Not because we have gained in our own selves righteousness, but God has imparted us. Jesus has imparted us righteousness. Now, sabi po sa Romans 10:13, "Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." No? Kapag tayo po ay tumawag sa pangalan natin, Panginoon, tayo po ay maliligtas. Ang sabi po sa Desire of Ages, page 356, "No cry from a trusting soul is unheard by God." No?
walang daing. Sa pusong nagtitiwala ang hindi naririnig ng Diyos. Napakaganda po, 'no? Kaya ngayon, kung kayo ay, maraming problema, maraming nagawang kasalanan o hindi nakaayon ang inyong buhay sa ating Panginoon, tumawag lang po tayo. Dumaing tayo sa ating Panginoon at ang ating Panginoon, nandiyan ang kanyang tainga handang makinig sa atin. Kapag yung buhay po natin mabigat na, lumapit lang tayo sa ating Panginoon. Siya po ang nakakarinig ng ating pong mga hinaing. Kaya naman, hindi po nagsalita si David mula sa theory lamang, kundi mula po sa karanasan. No? Ang ginawa po ng Diyos sa kanya ay ipinangako rin ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Manalangin po tayo ng tapat. Hindi dapat mechanical yung ating pong mga pananalangin. Magtiwala tayo sa panahon ng karunungan, no, ng ating Panginoong Diyos na mamuhay tayo po ng merong kumpiyansa, no, dahil ang Diyos po ay malapit. Lumalago tayo kapag tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. Yung pananampalataya po natin ay lalo pang nagiging tumataas, no? At lumalago dahil sa ating Panginoon mismo. Mamuhay po tayo na alam po natin na malapit ang Diyos dahil siya po ay talagang malapit sa bawat isa. Alam niyo po, tinitiyak dito sa awit 145:18-19 na una, malapit ang Panginoong Diyos. Pangalawa, nakikinig ang Diyos, tumutugon ang ating Panginoong Diyos, at nagliligtas ang ating Panginoong Diyos. Check po muli natin yung ating pong acronym, NEAR. N, near to those who call Him. Letter E, earnest prayer brings God's attention. Letter A, answers the desire of those who fear Him. And letter R, responds and saves. Alam niyo po, kapag umiiyak tayo sa gabi or marami tayong mga problema, agad tumutugon ang ating Panginoong Diyos. Parang isa yang nanay o tatay na kapag umiyak ang kanila pong mga anak at narinig, hindi ito papabayaan, no? Lalapit, no? At titingnan kung bakit umiiyak ang kanila pong mga anak. Alam niyo po, tayo ay hindi perpekto. Pero ang ating Panginoon, lagi siyang nakakapakinig sa atin. Ang tawag po natin sa ating Panginoong Diyos ay hindi binabaliwala, kundi ang ating Panginoong Diyos ay nandyan. Tapat po siya na lumalapit sa atin at tayo po ay lubos na inaaruga. Kaya nga, tumawag tayo sa ating Panginoon ngayon. Sapagkat ang ating Panginoon ay malapit at siya po ay nakikinig sa ating pong mga hinaing. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit. Kami po ay nagpapasalamat sa umaga po ito na kami ay biniyayaan niyong muli. Maraming salamat sa inyong pangako at pinapaalalahanan kami na sa lahat ng aming pong mga nangyayari sa aming pong buhay, nandyan kayo, naghihintay na kami ay lumapit at kami ay manalangin. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nangangako na lumapit sa inyo at kami ay nangangako na kayo lamang ang siyang aming pong pupuntahan sa pamamagitan ng pananalangin at sa pagbabasa ng inyong banal na kasulatan. Kaya po, Panginoon, ang aming pong hiling, paspasan ng bawat isa sa umaga po ito, sa aming pong buhay sa maghapon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.